Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, mga kapatid, araw po ng Miyerkules, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Immutability of God. Ayan, so pag gumagamit po tayo ng mga theological term, ay medyo napapaangat tayo sa upuan eh. Ano na naman kaya yung sasabihin na yan ni Pastor Ruel? Alam niyo po mga kapatid, simple lang naman po yan. Ano po bang definition ng immutability of God? So, ito po ang definition niyan. Let us go first for the definition. So, yung immutability and impassibility of God. Ano yan? One, immutability means God does not change in any way. Ang Diyos hindi nagbabago. That is the word immutable means. God never changes. Ano naman yung impassibility? Impassibility ay corollary to immutability. Magkakonekta yan. It means that God does not experience emotional change in any way. He does not suffer. So, ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa sanlibutan, yung kanyang emosyon hindi naaapektuhan nito. So, ano pong ibig sabihin? Kasi kung naaapektuhan ng Diyos ng mga changes at siya'y nagbabago sa kanyang emosyon, hindi siya Diyos. So, ipinakikita lang po rito na hindi siya nakaka-experience ng emotional changes. Hindi ko po sinasabi na ang Diyos ay hindi nalulungkot. Nalulungkot? Nagagalit? Yes. Nagmamahal, yes. Pero ito po yung kanyang katangian. That is in reference to who He is. Pero yung para sa pamamagitan ng paglulupasay natin at sa pamamagitan ng ating mga ginagawang pagkakapritso ay mababago natin ang kanyang isipan, hindi po yun mangyayari. Hindi siya maaapektuhan anumang paglulupagi mo. Hindi niya yun mababago. That is very contrast to what many preachers of today and many pastors of today na nagtuturo na i-claim mo lang yan. I-declare mo lang yan. Kaya mong baguhin ang isipan ng Diyos. No. That is the doctrine of impassibility. We cannot change the mind of God. That is who He is. Ngayon, para lubusan natin itong maintindihan, ay atin pong pag-aralan. Ano po? So, ang big idea natin ngayong umaga, because Jesus never changes, we face the future with confidence. That is my intention. Dahil po sa katotohanan ang Diyos ay hindi nagbabago, dalahin tayo ng doktrinang ito, ng pag-aaral na ito, sa pagharap sa future ng may confidence. Because we believe that our God never changes. Amen? So, alam niyo mga kapatid, kung merong isang bagay daw po na hindi ano tawag nun, may isang bagay sa mundo na hindi nagbabago ay yung change. If there is one thing that is constant in this world, is change. Yun lang daw po ang hindi nagbabago. Ano daw yun? Yung pagbabago. Instability in the world is all around us. We always face instability. Ano po? We face uncertainty about what is happening right now sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Hanggang saan hahantong ito? May digmaan pa rin sa Russia at Ukraine na medyo natabunan na ng digmaan ng Russia at ng Hamas. Yung tensyon sa pagitan ng India at ng China, ng Taiwan at ng China, ng South Philippine Seas at ng mga neighboring countries sa Asia laban sa China. Ang mga economic crisis na meron tayo ngayon. We face uncertainty about how we can pay the bills. Yung presyo ng bilihin, yung pambayad sa renta ng bahay, yung mortgage na binabayaran. 2 years ago, ang interest rate ng bahay dito sa Canada, nakakuha pa ako ng 1.70. But right now, the interest rate, if you are going to buy house, average or ranging from 6.5%. Can you imagine that? Ilang doble yun from 2 years ago. Napakatindi.
Yung presyo ng prime commodities, dati po, nung dumating ako rito, 12 years ago, yung $100, kapag namili ka, halos maraming laman yung cart. Yung inyong grocery cart, madami po yung laman at mahihirapan kang bitbitin yun papunta doon sa iyong kotse. Ngayon po, yung $100, isang kabang bigas ay $50 na. Can you imagine that? Dati po nakakabili ng isang kabang bigas nasa around $17 to $19. Ngayon po, $50. Meron pa akong 53. At makakabili ka ng bigas na mura, sale. Pag sale naman ho dito, nakakachamba, no? Medyo mura. So, makikita po natin ang biglaang pagbabago sa ekonomiya, sa kalagayan ng mundo, at punong-puno ito ng tinatawag na uncertainty. So our message for today brings us a hope, a confidence, and an assurance sa kinabukasan. At ito po'y taken from one of the shortest verses in the scripture. Isa po ito sa pinakamaiksing verse ng Bible, Hebrews chapter 13 verse 8. At ang sabi po, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Theologians would like to call this verse or this topic as the immutability of God. Yan po yun. Kaya pag naririnig nyo sa mga theological discussion, yung immutability, impossibility, ibig lang sabihin po noon, God never changes. So, when it comes to the character of God, we have the assurance that God never mutates. Hindi po siya nagbabago. Hindi po siya ganun dati, tapos ganun na siya ngayon. Ang Diyos na ito, nakilala natin na Diyos ng may likha ng lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan ay sovereign God. He never mutates, He never changes. Ang sabi nga po ni Wayne Grudem, quote ko lang siya, God is unchanging in His being, perfections, purposes, and promise. Ito po yung magiging sentro ng ating pag-aaral ngayon pong umaga. Yung unchanging purpose, unchanging promise, and unchanging perfection of God. Ito po, sabi nga ni Wayne Grudem, hindi siya nagbabago. Since God is perfect in His wisdom, His love, His mercy, you can never add anything to God, and you can never take anything away from the person of God. Wala kang idadagdag sa Kanya. Wala kang pwedeng bawasin sa Kanya. Siya ay siya at mananatiling siya. Amen? He continues to be who He is from all eternity. Kung hindi ganyan ang paniniwala nyo sa Diyos, nagsisilbi kayo at sumasamba sa isang Diyos-Diyosan. That is not the God of the Scripture. The God of the Scripture, the God who created everything, the God who planned everything, is a sovereign God, an immutable, impossible God. No? Our circumstances certainly change all of the time. Yung ating kalusugan nagbabago. Dating walang diabetes, diabetic na ngayon. Dating hindi high blood na ngayon. It can change in an instant. Even our personal finances can be disrupted drastically. Yung dating milyonaryo, ngayon pulubi. Ang bilis magbago. Even our friends can turn their backs on us. Yung mga inaasahan nating mga kaibigan, akala nating kaibigan, naku po. Yung pala yung mga unang magtataksil, unang sasaksak sa'yo sa likod. Sa kabila ng lahat ng ito, meron pong katotohanan na hindi nagbabago. Ang programa ng Diyos na ito na may likha ng lahat ng bagay moves forward. It never changes. Jesus Christ, His person, remains the same yesterday, today, and forever. And that is why we can trust Him with such confidence and know that He is sufficient for all we need. Amen? Simulan po natin ang pag-aaral. Because Jesus never changes, we face the future with confidence. Yan po yung premise ng pag-aaral na ito ngayong umaga. At nakikiusap ako, i-share nyo po ito sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay na maaaring dumadaan doon sa iba't ibang mga krisis, maaaring nasa pag-aalinlangan,
may mga sitwasyon na tila gusto ng sukuan, i-share nyo po ito upang bumalik yung kanilang confidence sa pananampalataya na meron tayong Diyos na hindi nagbabago sa kabila ng patuloy na pagbabago ng sirkumstansya ng ating mga buhay. The first point that I would like to reiterate is this: Jesus Christ, the same yesterday, unchanging in His person. Hindi nagbabago ang personang ito ng anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. He is unchanging. Napakaganda po ng lyrics ng Amazing Grace. Paborito ko po ito, mga kapatid eh. Ano po ang sabi po doon sa portion ng Amazing Grace na hymn? Sabi po, through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Ayan, pasensya na po kayo. Namamaos po ako pero maganda kasi kantahin yan kaysa basahin eh. So ano pong sabi? What are some of the dangers, toils, and snares that His grace has safely taken you through, so that you have confidence for today and for tomorrow? Totoo po yan. Yung mga himno, kaya mas gusto ko yung mga himno kaysa sa mga kanta ng mga Hillsong eh. Kasi iyan po may doktrina, may theology. Hindi yung sinimulan mo sa hallelujah, natapos sa hallelujah, puro hallelujah, na dalawa lang ang lyrics. Ito po napakalinaw na nagtuturo sa atin ng katotohanan na meron tayong Diyos sa kabila ng dangers, ng toils, ng snares, ay sasamahan tayo. Ito po ang sabi ng mga awit, 102:25-27. Of old you found the earth, and the heavens are the works of your hands. Even they will perish, but you endure, and all of them will wear out like a garment. Like clothing you will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will not come to an end. Look at that. That psalm speaks of the immutability of God. Magbago man ang lahat, palitan man ng Diyos, bihisan man ng Diyos ang mundong ito ng panibagong bihis. Maglaho man ang lahat ng ito, God will endure, and God are still the same. And His years will not come to an end. God is unchanging with respect to His person, His character, His attributes, and His image of immutability and stability remain the same. Napakaganda pong makita natin ang katotohanan ito. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, dahil si Jesus ay hindi nagbabago, ano pong pwedeng ituro nito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya? Una, ano ang ating makikita? Jesus can be an anchor in the midst of any storm. Ito ay napakasimple at basic na pagtuturong dapat maintindihan ng maraming tao. Hindi ko po alam kung saan nakaangkla ang ating mga buhay. Bakit ba kailangan ng anchor? Nakaranas na ho ba kayong mamangka? Lahat po ng bangka, if you are going fishing and you would like to venture sa paglaot, imposibleng walang anchor yung bangka kasi you will not be you cannot stay on one particular place because of the waves. Dadalahin ka at dadalahin ito eh. Kaya importante, meron kang anchor, ihuhulog mo yon at yun ay iaangkla mo. Ganon ang role ng anchor. Para hindi ka itaboy, para hindi ka tangayin ng alon. So dito po, ipinakikita kung meron kang angkla, kailangan yung angkla mo ay mapagsasaligan na hindi nagbabago. Jesus here is presented as the anchor of life in the midst of any storm. Why? Bakit kailangan natin ng anchor? Una, kasi ang ating puso pabago-bago. Amen? Nako kitang-kita naman po natin yan eh. Tayo nga po, minsan pumunta ka sa grocery, gusto mo na to.
Lalo kung kasama nyo, misis ko, no? Wala naman yung misis ko, hindi siya nakikinig ngayon. Pero mamayang gabi, pakikinggan niya ito. Alam niyo po, kaya ayaw ko sasama sa mga may bahay kapag mag-grocery, magsha-shopping. No? Sabi ko sa misis ko, para wag tayong mag-away. Magsama ka ng iba, sama mo yung anak mo, kung sino yung mahilig dyan sa lakad ng lakad, yun ang isama mo. Hindi mo ko maaasahan dyan. Kasi nga po, sa mahigit 30 taon na naming mag-asawa, alam ko na po, kilala ko na po ang misis ko. Yun po, pupunta po sa shopping yon, meron nang nadampot, hawak-hawak na, mag-iikot pa. Ang gagawin po, yung hawak-hawak niya, pagkalaunan, iiwanan din. No po? Napakabilis ng pagbabago. Anyway, siguro, hindi lang siya nagbabago sa pagmamahal sa akin no po? Pero pagdating sa shopping, ang bilis, no? Magpalit ng isipan at lahat naman ng tao ganun. We have the tendency to prone to wander. We have a tendency and we are prone to wander. Our hearts are prone to that. Kaya po anong kailangan natin? Kailangan natin ng emotional anchor. Kailangan nakaangkla ang ating emosyon sa isang matibay na angkla na hindi madadala ng mga pagbabago ng panahon. No po? We need to set our hope completely on the promise of God about our salvation in Christ Jesus. Hebrews chapter 6, ano po ang sabi? Verses 19 to 20. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek. Yan. Medyo mahaba-habang talakay yan. Binanggit niya si Melchizedek. Sino ba yan si Melchizedek? Si Melchizedek po, binanggit po yan sa aklat po ng Genesis. Siya po yung hari ng Salem. Wala po siyang simula, wala siyang wakas. At siya po ay epitome of our Lord Jesus Christ. He is a king. At ito po ay hindi nagbabago. He never changes. A priest according to the order of Melchizedek. That is Jesus. So our hearts are prone to wander, kaya kailangan nakaangkla rin tayo sa isang Diyos na hindi nagbabago. And Jesus as our anchor in the midst of a storm is a must. Bakit kailangan natin ng anchor? Hindi lang dahil ang ating mga puso ay prone sa paglalayag. No? Pangalawa, in terms of doctrine and truth, we are easily blown around by counterfeit teachings and the philosophy of the world. Kaya kailangan nakaangkla rin tayo sa doktrina. Kaya yung mga pastor na nagsasabing, wag na kayong magtuturo ng doctrine, nakaka-divide yan. Wag na kayong magturo ng doctrine, nakakalito yan. Wag na kayong magturo ng doctrine, ay para lang sa mga magpapastor yan. Ay naku po, ginagawa nyo mga inyong mga miyembro. No wonder, kapag nakarinig ng konting turo doon, mas maganda kantahan doon, lipat. Pag sinabing masaya doon, lipat. Kasi nakaangkla ang kanilang mga paniniwala at ang kanilang buhay saan? Sa experience at sa karanasan, hindi sa katotohanan. We can easily be blown around by counterfeit teachings and the philosophy of the world. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 14? As a result, we are no longer to be children. Hindi na tayo dapat maging mga bata. At ang yung mga bata, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Kakalungkot. Ang tatagal ng Kristiyano. Narinig lang si Eli Soriano, tangay. Narinig lang si Kiboloy, tangay. Narinig si Feriol, tangay. No? Pambihira. Bakit? Kasi hindi nakaangkla sa katotohanan eh. Kung alam mo ang katotohanan, madali mong malalaman ang kasinungalingan. Hindi ho palibasa may fellowship at Christian fellowship sa pangalan, Christian nga. Hindi palibasa may pastor na nagbabasa ng Bible ay pastor nga. Napakadaling bumili ng pastor ngayon. 2,500 maging pastor ngayon.
2.5 magtayo ng simbahan ngayon. No? At kahit sino ngayon tumatayo bilang pastor, nakakagulat, nag-oordina ng sarili ang mga tao ngayon. Kaya kung hindi ka grounded sa truth, kung hindi ka nakaangkla sa katotohanan, mapapasali ka sa isang relihiyon. Ano po, mga kapatid, maging mitikuloso naman ho kayo. Relihiyon at pananampalataya, kinabukasan ng buhay espiritual ang nakataya. Napaka-mitikuloso nyo nga po sa binibiling bagay. Ano po? Lalo dito sa Canada, lahat po dito ng binibili kailangan regulated. Hindi po pwedeng bibili ka rito ng karne na walang tatak, walang kulay blue na tatak. No? Kaya minsan, nagluto ako si Charon, may nagtanong sa akin, Pastor, bakit to may mga kulay blue yung balat ng baboy? Hindi ko na ho natanggal Yan po yung seal. Sineselyohan yung karne bilang patunay na yan ay dumaan sa inspeksyon. Bawal ang karne dito na ibebenta mo nang walang inspeksyon o kinatay mo lang sa tabing bahay mo. Sa Pilipinas pwede yun. Pero dito, dapat mitikuloso. Hindi ka bibili ng isang bagay na alam mong hindi galing sa inspeksyon. Walang nagpapadoktor dito sa mga bumubunot sa pamamagitan ng ballpen o kamay o daliri lang. Yung bunot ng ngipin dito, importante na ikaw ay regulated o ikaw ay lisensyado dito po sa Canada. Kahit na ikaw ay dentista sa Pilipinas, wala kang karapatang magbunot ng ngipin dito. Lalo na kung mga albularyo. Pero alam niyo mga kapatid, bakit ganun sa pananampalataya? Pag sa pananampalataya, pwede na kahit albularyo, pwede na kahit hindi nag-aral, pwede na kahit hindi regulated. Yun po ang totoo Dito po sa Canada, regulated lahat. Pastor lang ang hindi. Dito po regulated ang lahat. Doktor, nurses, dentist, lahat ng profession. Bago ka makapasok sa market at makapag-practice ng iyong profesyon, kailangan mong mag-aral, kumuha ng lisensya, at kaya ka lang papayagan dahil license ka. Pastor lang ang hindi. Naisip niyo po ba yon? Kaya ikaw kapatid, kung ikaw nasa relihiyon, suriin mo yung pastor mo. Pastor, ano po ba ang ating doktrina tungkol dito? Ano po ba stand nyo tungkol dito? Kapag ang stand niya ay ayon lang sa kanyang sariling haka-haka at kuro-kuro, isa lang ibig sabihin nun, espiritista yung pastor mo. Hindi nakaangkla sa turo ng mga apostol, sa turo ng naunang mga reformers, sa turo ng banal na kasulatan. Napakadelikado po niyan saan nakaangkla ang iyong pananampalataya. Amen? So ano po ang magiging resulta pag hindi ka nakaangkla sa doktrinang tama? Ang resulta nito, you will be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine. Tanong kapatid, nakakailang simbahan ka na? Ba't hindi ka mapirmi? Nakakailang lipat ka na. Ba't ayaw kang pumirme sa isa? Kasi hindi mo malaman kung anong hinahanap mo. Alam nyo, totoo yan. No? Minsan hindi mo malaman kung anong hinahanap mo. Isa lang ibig sabihin yan, baka hindi ka pa natatagpuan ni Kristo. You cannot find the right church for you if Christ haven't found you yet. Amen? So, ito po yung unang punto. Jesus as our anchor in the midst of any storm. Letter B, Jesus as our rock, our fortress, our high tower, our place of refuge and protection. Hindi nagbabago yan. Yung bato, hindi mo matitibag yan. Sabi ni Herman Bavinck, ayan, yung mga pastor dapat nagko-quote ng mga theologian. Si Herman Bavinck ang sabi niya, the doctrine of God's immutability is of the highest significance for religion. Hindi ko po opinion yan. Kinonsulta natin ang mga theologian, kinonsulta natin ang mga nauna sa atin. Ano bang stand nila? Ano bang paniniwala nila tungkol sa immutability of God? Doon sa katotohanan, God never changes. Sabi po, the contrast between being and becoming marks the difference between the creator and the creature. Sabi po, lahat ng creature continually becoming. It is changeable, constantly striving, seeks rest and satisfactions,
and find this rest in God, in Him alone, for only God is pure being and no becoming. All human, all creation are changeable, except God who is pure being and no becoming. Ano po? In Scripture, God is often called the rock. Ano po? He is the rock. Jesus is the rock we can depend upon with confidence because His attributes never change. They remain the same. He continues steadfast in His love for His sheep. Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. He is the rock in that sense. He continues steadfast in His goodness, in His dealing with us. Ito ang sabi ng James 1:17. For every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. This is because God is a steadfast rock. Amen? So nakita po natin, God is an anchor. Jesus is an anchor. Ano po? Now, second, He is the rock. And the third, Jesus is our sure foundation, which will never be shaken. Po? He will never change. Hindi siya mauuga kahit na anong bagyo. Alam niyo po sa Exodus chapter 3, makikita po natin, inireveal ng Diyos kung sino siya kay Moses. Sa Exodus 3, we read how God announced His name to Moses as I am that I am. Kung kayo po'y pamilyar sa Winnipeg Unida at kayo po'y sumusubaybay sa mga online worship namin, nasa series po kami. Yan, ngayon, yung I am series ni Jesus sa Book of John. Yung praise na I am that I am, or Yahweh or Jehovah the Lord, is in effect a shortened form sa verse 15. At this name, take note, I am what I am, or I am that I am, is not a description of God, but a simply declaration of His self-existence and His eternal changelessness. I am that I am signifies that I am He. I am what I am. I never change. A reminder to mankind that He has life in Himself and that what He is now, He is eternally. In Exodus chapter 34, however, kung babasahin nyo, we read how God proclaimed the name of the Lord to Moses by listing various facets of His holy character. Sinabi po ron, the Lord Yahweh, a merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children. Exodus 34 verse 5. And this proclamation supplement that of Exodus chapter 3 by telling us what in fact Yahweh is. Ano po? By telling us that God is forever, that at that moment, 3,000 years ago, He told Moses He was. God's moral character is changeless. Amen? So narito po yung listahan ng mga I am. At ito po yung mga tatalakayin natin sa mga susunod pang mga linggo sa Winnipeg Unida. Jesus presented Himself to His disciples in the Gospel of John in the I am passages as I am the bread of life. Natalakay ko po yan. Ano bang ibig sabihin ng bread of life? Word of regeneration. Able to regenerate lost sinners, able to give spiritual life initially and then sustain it each day. Ano pa ho? I am the light of the world. That is the word of revelation. It brings moral light into a world of sin and darkness. I am the door of the sheep. I am the gate. That is the word of refreshment. You go in for safety
and sleep and go out for exercise and refreshment the only way to God. I am the good shepherd. It is also mentioned in John chapter 10. That is the word of responsibility. He assumes the role of pastors and cares for the needs of the flock. I am the resurrection and the life. John 11:25. Word of resurrection. I am the way, the truth, and the life. Ito po yung tinalakay ni Pastor JP noong nakaraang Sunday. That is the word of requirement. Exclusivity of Jesus being the only pathway to God, the only name given for our salvation. And 7, I am the true vine, and this is going to be discussed this coming Sunday by our associate pastor, assistant pastor. That is the word of reality, because other vines will disappoint. So ayan po yun. Hindi po nagbabago yan. Yan po ang una. Dapat nating maintindihan ang katotohanan, Jesus Christ the same yesterday, unchanging in His person. Amen? Second, yun po yung una, Jesus Christ the same yesterday, unchanging in His person. Second, Jesus Christ the same today, unchanging in His purpose. Ang Diyos na ito, hindi nagbabago sa kanyang layunin. Hindi siya pabago-bago. Sasabihin nyo siguro, bakit ito may New Testament? May Old Testament. Kung marunong lang po kayong magbasa, ang paraan ng Diyos ng Old Testament at New Testament hindi nagbago. How He saves in the Old is the same manner He saves in the New. It is by faith alone, in Christ alone. Yung mga Old Testament believers, they put their trust and faith in God, foreseeing somebody in the future. Like the declaration of Job. Ano sabi ni Job? I know my Redeemer lives and He will stand before me. So nakatingin po sila sa cross in the future. Tayo naman, na nandito sa present, nakatingin tayo backward doon sa cross. Pinagtatagpo tayo sa cross ni Kristo. Hindi po nagbabago yung layunin na yun. All of us face significant challenges today, and think of the exhortations Jesus issued to the disciples and how today He continues to call each of us. He continuously call us to the same responsibilities. Kung ano pagkatawag niya noon, pareho rin ang pagkatawag niya ngayon. Kung paano tinawag niya ang mga disipulo, it is also the same calling that He calls us to be. The call of discipleship. Ano sabi? Deny yourself, take up your cross daily and follow me. Hindi nagbabago yan. That speaks of our relationship to the Lord Jesus. He wants us to deny ourselves and take up the cross. Naalala niyo po ba yung mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon sa Matthew 19? Sabi niya, mabuting guro, paano ko mamanahin ang buhay na walang hanggan? O how can I see the kingdom of God? So in order to see the kingdom, the same. Obey the law. Nasusunod ko naman po yan kung ganon, go home, sell all your belongings and follow me. Give it to the poor and follow me. The call to discipleship is the same. Involves a call to wholehearted commitment. Ano sabi ng Luke 10:27? Sabi po doon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. It involves a call to holiness. To be holy, for I am holy. 1 Peter 1:15. Involves a call of humility. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ. Philippians 2. The path of a servant is the one Jesus trod. Kung anong dinaanan ni Jesus, the same. Hindi nagbabago yung purpose na yon. Kaya yung mga turo na ang pagsunod sa Panginoon pagpapala, hayayhay, may blessing, katulad ng turo ni Oriel Balano, na kung ikaw 10 taon na sumusunod sa Panginoon at ikay nagko-commute pa rin, pag nakita ka namin, sasagasaan ka namin. Can you imagine? Anong klaseng turo yun? Pag ikaw Kristiyano na at ikaw hanggang ngayon pedicab driver, huwag ninyong iibigin yung mga pedicab driver.
Ay, mga turo ng mga G12. Nakakapangilabot. Ang call to discipleship hindi nagbabago. It is a call of denying oneself, taking up the cross daily, and following Him. Pangalawa, the call to evangelism. Ang sabi po, follow me and I will make you fishers of men. That is, the call to discipleship is our relationship to the Lord, but the call to evangelism is our relationship to the lost. We must have compassion for the lost. You have to love the fish. Tayo po mga kapatid ay tinatawag na maging mangingisda ng tao. Alam niyo po mga kapatid, I've been into fishing a lot of times. At kapag nag-fishing po ako, lagi bang may huli? Naku po, uwi po kami. Luhaan, zero. Lahat na po ng klaseng pain, sinubukan namin. Lahat na po ng klaseng paraan, no? Ang pangingisda, biyaya lang ng Diyos yan. Ganon din po mga kapatid ang evangelism. Walang magaling na mangingisda. Dahil ang isda, pag ayaw ng Diyos na pakagatin, do you remember the time when the disciples went back fishing? When Peter urged his fellow disciples to go back on fishing, napakatagal nilang huhuli. May nahuli ba sila? Wala. But when Jesus told them, drop the nets again into the waters again, sabi po, the nets could not contain the catch. Tandaan po ninyo, fields are white unto harvest. Pero tandaan po ninyo, our only duty is to go out fishing. Let the result handled by God. The message of the gospel has not changed. Many false gospels out there, but only one has the power to deliver from sin and from hell. And that is Jesus. Pangatlong call is not only the call of discipleship, the call of evangelism. The third call is the call to security. Because Jesus never changes, we have security. Fear not, for I am with you. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya sa mundong ito, na punong-puno ng uncertainty, punong-puno ng mga bagay na pwedeng katakutan, again, ang sabi ng Panginoon, fear not. At nandyan uli yung I am word ni Jesus. I am with you. At mapanghahawakan natin yung Exodus chapter 3 na sinabi niyang I am what I am. Ang deklarasyon na ito kay Moses at ang deklarasyon na ito sa atin, hindi nagbabago. Amen? Pangatlong bagay. Una, Jesus Christ the same yesterday, unchanging in His person, unchanging in His purpose, and third, unchanging in His promises. Kapag sinabi ng Diyos, tutuparin niya, hindi siya sinungaling. Hindi nga siya nagbabago eh. We know who holds our future. So we can be confident as we face the unknown. It is unknown to us but not to our God. Nothing is unknown to Him. God is unchanging in respect to His promises. Kaya sabi ko sa inyo, kung atin lang pong matututunan ng mga bagay na ito, dadalhin tayo nito sa kapayapaan eh. Kung hindi man natutupad pa yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo, ang kailangan lang natin maghintay eh. Yun lang ang role natin. Tandaan po ninyo, God is unchanging with respect to His promise. Si Jesus po ang bridegroom of the church, returning to enjoy the wedding feast with His beloved. Amen? Alam natin yan. Basic doctrine yan. Ang iglesia, ang kasintahang babae ni Jesus. May role po ang groom. Ano ang preparation ng groom? Ayon po sa John 14:1-4, I go to prepare a place for you. Nung umalis ang groom, sabi niya, iiwanan ko kayo eh. I will go to a place and I will prepare a place for you. John 14:1-4. Pag naihanda ko na yon, I will go back again. Kukunin ko kayo at kung nasan ako, nandun kayo. That is His preparation. That is part of His promise. Inip na inip tayo sa pagbalik ng Panginoon. Napakahusay nating manghula, yung mga pastor ng Pentecostal, napakahilig manghula ng palatandaan, napakarami na pong pumalpak dyan. Mga nagsabing, ganito darating, ito darating, kailan darating. Eh sabi nga po ng Bible, walang nakaalam eh. Bakit pa ho tayo
mamumroblema sa pagdating. Tandaan lang po natin, hindi siya sasablay sa kanyang pangako, naghahanda siya ng lugar para sa atin. Trabaho niya yon. That is His preparation. Now, anong dapat nating gawin? Ang preparation ng bride ay ito. Revelations 19:7-10. 7-10. Ano sabi diyan? Let us rejoice and be glad and give the glory to Him. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Anong dapat daw gawin ng bride? Maghanda. Maging handa. Now, kumusta ka kapatid? Being part of the church. Is the bride getting herself prepared? Are we alert and watching? We had better not be found to be adulterers, to be unfaithful. Huwag natin kalimutan na friendship with the world is enmity to God. Kaya ito yung role natin. God is unchanging with respect to His promise. Tutuparin niya yan. Isang araw babalik ang Panginoon sa panahong hindi natin alam, katulad ng magnanakaw. Magugulat na lang tayo. Amen? Pero para sa mga bride, para sa mga pinili sa kaligtasan, handa tayo dyan. Amen? Jesus, the bridegroom of the church. Second, B, Jesus, the faithful judge. Pagbalik niya, hahatol din siya. The one who will reward each according to what he has sown. The one who sees all. The one to whom we are all accountable. He will be the judge. The Father has committed all judgment to the Son. We don't have to agonize over trying to get a fair share in this life. Life here is not fair. Napaka maiinggiti natin. Napaka-seloso natin, napakahilig nating magkumpara. Pero tandaan po ninyo, darating yung panahon, pagdating ng Panginoon, everything will be fair. The righteous judge will settle all accounts. As a man sows, he shall also reap. That is the universal principle of harvest. How should we live in light of the urgency of the judge standing at the door, ready to enter his courtroom? Any moment, he may come and be a faithful judge. Letter C, Jesus reigning king. Di ba? Office yan ng Panginoon eh. Ang office ng Panginoon, He is the prophet, He is the priest, and He is the reigning king. Just as He fulfilled in every detail the promises of His first coming as the precious Lamb of God, we look forward to Him returning as the reigning king over all. Sabi po ng Philippians 2:9-11, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that all the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. History will accomplish God's kingdom purposes. There is victory in Jesus. We will have the privilege of reigning with Him, sharing in His inheritance forever. At again, ayon po dun sa lyrics ng Amazing Grace, na po, kakantahin ko ulit, hindi ko na nailagay sa PowerPoint, naalala ko lang po. Sabi po dun sa dulong bahagi ng Amazing Grace, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Amen. So again, mga kapatid, bilang conclusion, I hope nadala kayo ng pag-aaral na ito sa bagong pananaw paano haharapin ang buhay ng may pag-asa at pagtitiwala, believing that God is unchanging in His person, in His purposes, and in His promises. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada.
para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.